So what's up guys, wala nang intro-intro. Andito na tayo sa Lapu-Lapu Cemetery mga kawakwak. So Lapu-Lapu City, Cebu. So mag-explore tayo, so mag-update tayo dito. Nakapunta tayo noon. Ngayon, bumalik tayo. So wala nang intro-intro mga kawakwak. Tara, let's. So ayun, back to you guys mga kawakwak. So for today's video, no, and then andito naman tayo sa sementeryo kasi yung mga content natin ay puro sementeryo, at saka kung meron tayong makitang mga abandonadong mga lugar gaya ng mga bahay at mga establishmento, so i-vlog din natin. So ngayon, actually nandito tayo ngayon sa mundo ng mga patay. So maggagala na naman tayo dito sa public cemetery ng Lapu-Lapu City. Bumalik tayo dito, at noon naka-vlog na tayo dito pero hindi ka gaano ka linaw yung mga kamera natin ginagamit noon. So ngayon, samahan niyo ako mga kawakwak kung bakit tayo palaging nasa sementeryo. So para naman makita ninyo mga iba't ibang sementeryo dito sa Cebu, at saka hindi pa ako nakalabas sa ibang lugar mga kawakwak. So dito lang muna ako sa Cebu, lilibutin natin kasi hindi pa malibot natin lahat yung sementeryo dito sa Cebu mga kawakwak. So ngayon ang tataas mga mitso dito mga kawakwak, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 floors mga mitso dito. Yan o, gagamit pa ng hagdanan para yung nasa tuktok, mga sa pang-4 na at pang-5 ay hindi makasindi ng kanila at makalagay ng mga bulaklak. So gagamit sila ng hagdanan. So 5 floors dito, parang condominium talaga. So back to you guys kasi para makita niyo yung mga iba't ibang sementeryo ng mga iba't ibang lugar, para yung mga ibang mga mga kalagayan ba. So makikita nyo idol, para makita nyo naman yung mga kalagayan, mga iba't ibang sementeryo mga kawakwak. So dito lupa, nagkapatong-patong na lahat mga nalibing dito. Merong kabaong dito mga kawakwak na mura lang yung kabaong, madali siyang masira yan. Pero meron namang ibang mga kabaong na mura, hindi madaling masira. So ito mura-mura lang, mga 40,000 or 30,000. So kinuha na 5 years contract. So merong bagong bukas guys. So ito yung merong buto sa loob ng sako. Kinuha niyan after 5 years. Tapos ng kontrata. Ito bagong bukas guys. Yan, maliit yung nitso dito. Yan, bagong bukas. Kinuha na. Usay, butong nanghapo mo diri idol nang pwesto yung kuwan sa nang garbage bag, iwa pa na daot sa gamay ra nitso sa masuod man kuwan. Suod mang lungon ka, mga ginagmay ra lungon pero mga dagko lungon di masuod maglisod. Kana mo sabot na metal casket dako gina. So yan guys, yun yung nag-supporterero, nagkuha ng mga kontrata na 5 years dahil mayroong ililibing bago na naman. So bago na naman, bagong ililibing. So nagpatong-patong lahat dito guys, mga nakalibing, dikit-dikit lang talaga yung mga kalibing dito mga kawakwak. Yan. At mayroon namang kahoy para hindi naman mainitan yung mga namayapa dito na nakalibing. So wag kayong bibitiw guys, wag yung ilipat ang channel kasi meron na pupuntahan na yung mga lagay ng mga buto at mga kalansay. So stay put na kayo dyan, don't be right back. 2,000 years later. Back to you guys. Yan ang opisina dito. So dyan magbabayad yung mga open casket, yung open nitso after 5 years kasi babayaran yan mga 1,500 para pagkuha ng mga buto. So dito nakapaligid sa atin na dito sa lupa, iba't ibang mga hugis na mga punto dito. Yan. At dito pa sa side. So ang dami mga kawakwak.
So mayroong malaking puno dyan. So papasok yung mga ano dyan, mga kababalaghan, mga engkanto at wakwak. Ito guys, may dalagita na nilibing guys. Ano kaya namatay niya? Tingnan natin guys yung kailan siya namatay. So namatay siya noong December 31, 2018 pa. So mag 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 24. So magsi 6 years siya ngayon mga kawakwak. At ipinanganak siya born April 14, 1997. So ito yung punto niya guys. Tingnan natin sa picture niya guys. Maganda pa naman siya guys. Ano kaya kinamatay niya? So dito mayroong mga subdivision para sa mga patay. Yan. Sana may mag-sponsor sa ating na yung drone. Sana may magbigay ba para naman magamit natin yung drone. Pag meron tayong drone, so makikita natin yung lawak ng mga iba't ibang sementeryo. So ngayon wala pa tayong drone guys kasi wala pa tayong budget ba. Wala akong budget kasi maliit yung revenue ko sa YouTube. Kunti lang yung kita ko sa YouTube guys. Akala nyo malaki pero maliit. Minsan walang sahod, minsan meron, maliit lang. So yan guys, mga subdivision dito sa public cemetery ng Lapu-Lapu. So aakyat tayo dyan guys. Tingnan natin kung meron bang mga kababalaghan dyan. Pagtarong yung mga nataya mo guys. Back to you. Hindi tayo mag-aakyat dyan kasi walang ang taas ng hagdanan guys. Nasa itaas yung mga lagay ng mga buto at mga kalansay. Na mga sobrang dami talaga yung napunta ako dito. Nakita ko yung mga kalagay ng mga kalansay na inihalo-halo na, nagalo-halo ng lahat. So hindi na ma-identify kung sinong yung mga nagmay-ari ng mga buto. So hindi tayo makaakyat guys. So dito lang tayo sa side. Yan. So maganda dito guys kasi mayroong hugasan dito. Kung gusto maghugas sa mga patay, so dito sila maghugas. Tingnan natin. So maagas, hindi siya umaagas kasi na-disconnect siya sa tubig, sa biko, kuryente. Okay. So back to you guys. So libutin muna natin tong sementeryo na to mga kawakwak. So mukhang luma-luma pero hindi yan luma-luma. Luma-luma lang kasi dahil na-feed yung mga pintura. So dito ang sindihanan ng mga kandila guys, mga kawakwak. So merong dito, may santo. Santo ninyo guys na bakit kaya tinapon guys? So may mga 4 na rebulto mga kawakwak dito sa sindihanan ng mga kandila. Sa hindi pa nakakaalam, so dito magsindi ng kandila yung nalimutan ng mga na pumanaw. So dito na sila magsisindi ng kandila. Yan, maraming mga santo dito mga kawakwak. Ito mga rebulto, mga santo na nasira. So dito nila ilalagay sa sindihanan ng mga kandila guys. Yan, tulad dito pinasok sa mga sako. Yan, maraming mga santo ito. Yan, pinasok sa sako. Comment lang kayo bakit nilagay yung mga santo dito sa malaking cross sa mga iba't ibang sementeryo. Bakit nila ilalagay dyan? Comment lang kayo mga kawako kung alam nyo. Just comment and like guys. Sabi daw taga dito guys mga kawakwak, meron daw merong babae dito na nilibing dito na sa tuwing alas 12 or alauna ng
hapon or sa tanghali, meron daw umiiyak dito. Kasi marinig daw nila sa dito may paaralan. Narinig daw sa mga estudyante na meron daw umiiyak. So totoo yan guys, hindi ko yan gawa-gawa yung istorya. Lah. May narinig ako mga kawakwak. Ano kaya tinig? Merong may ingay. Nabigla na nawala mga kawakwak. So back to you guys mga kawakwak. So meron daw umiyak na bata dito, babae. So madinig nila yung mga estudyante. So habang sila ay nagkaklase, so madinig ng 1:00 or 12:00 ng tanghali, 1:00 ng hapon. So minsan merong iiyak daw dito. So ito yung pakita ko sa iyo yung punto kung saan yung babae na palaging umiiyak mga kawakwak. So dito daw yun nilibing yung babaeng umiiyak guys. So ito pala guys yung punto ng babae na umiiyak guys. Yan. So ipapakita ko yung picture. So tingnan natin yung picture guys kasi natumba yung picture. So yan guys. So inayos ko yung picture frame ng dalagita. I think 20 years old siya. So 20 years old siya, namatay. So meron daw narinig na umiyak dito. So sabi na taga dito, super terrero. So hindi ko to gawa-gawa ng istorya. So ito yung tinuro nila noon nung pumunta ako dito. Pero ini-ignore ko lang yung sinabi ng super terrero dito. So ito yung umiyak guys. So isi-search natin sa Facebook. Si Ina Christine Maluloyon. I-search natin sa Facebook kung meron ba tayong ma-search sa kanyang profile, kung meron ba siyang Facebook. So i-prepare lang natin kung anong musta yung kalagayan niya, baka hindi niya tanggap yung kamatayan niya. So hindi natin gawa itong istorya guys. Sabi lang yung super terrero dito nung nakaraang 2 taon na. So ngayon lang ako nakabalik dito. Yan. So hindi makita yung picture. So isi-search na natin sa Facebook. Yan. So dito, yan, sa gilid ng ang paaralan dito sa Lapu-Lapu. So ano bang tawag ng paaralan na yun? Hindi ko alam. So ito yung sementeryo ng Humay-Humay Cemetery sa Lapu-Lapu City. So ngayon mag 12:00 na mga kawakwak. Yan. Oh, 11:57 time check. So yan guys. So dito na dead in. Last portion na itong mga libingan. So dito mga lagayan ng mga buto mga kawakwak. Yan sobrang taas ng lagayan ng mga buto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 floors. So ganyan natin buhay guys. So dapat ganito ating vlog content kasi para makita nyo yung mga kalagayan ng mga iba't ibang sementeryo. So yun guys, hanggang dito na tayo for today's video. Salamat sa thank you for watching our content today, and God bless all, and don't forget to like and subscribe, and that's all. So thank you, and sana hindi kayo magbabash sa sinabi ko. Minsan palabiro ako para hindi naman maboring ang yung papanood sa aking vlog. So minsan magseryoso tayo, pero yung sinabi ko ay totoo. Sabi lang yan yung mga taga dito nung napunta ko dito nung 2 years ago. So hanggang dito tayo guys for today's video. Babush.